Abra Solid Gilas. Abra Weavers sa MPBL handa umanong saluhin ang mga Gilas players na sila Jamie Malonzo, Cedric Manzano, Terdy Ravena, Justin Chua at pati pa si Kimani Ladi para sa kanilang bubuing lineup sa kanilang third season sa MPBL sa 2026. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Dahil sa pagkakapanalo ng Abra Weavers sa nakalipas na MPBL season, ay muli na naman nilang tinatarget ito sa paparating na 2026 season ng MPBL, kung saan ito ang magiging pangatlong season ng Abra Weavers sa MPBL at sila nga ay naghahangad na magkaroon ng back-to-back championship mula 2025 hanggang sa paparating na 2026 season. Pero may malaking problema ang pamunuan ng Abra Weavers sa pangunguna ni Representative JB Bernos dahil tatlo sa kanyang mga key players ay nakatakda ng lumipat sa PBA sa paparating na 2026 Commissioner's Cup. Nakapirma na ng kontrata si J.O. Chu sa Terra Firma Jeep, habang nakikipagnegosasyon pa hanggang ngayon sila Jason Brickman sa Meralco Bolts at si Dave Ildefonso naman sa Converge Fiber Xers. At maaari ring mapunta na sa Titan Ultra Giant Risers ang isa pa nilang player na si CJ Austria, kaya apat sa championship core ng Abra Solid North Weavers sa MPBL ang posibleng hindi na nila makasama sa kanilang third season, kung saan naghahangad nga sila na makapag back-to-back champion. At kahit nga katatapos lamang ng kanilang championship celebration, ay sinasabing nagpaplano at gumagawa na umano ng paraan ng Abra Solid North Weavers para sa paparating nilang third season sa MPBL dahil nga sa posibleng pagkawala ng kanilang apat na main players na magsisipaglaro na sa PBA next year. At ngayon pa nga lang, isa-isa nang nagre-recruit ng mga players ang Abra Solid North Weavers para sa kanilang third season, at hindi basta-basta recruitment ang kanilang ginagawa dahil mga dekalidad na players ang kanilang mga tinatarget at ino-ofera na ng mga kontrata para sa paparating nilang third season. Kinakailangan daw kasi na meron na agad silang maipalit maaga pa lamang kila J.O. Chu, Jason Brickman, CJ Austria at ang kanilang MVP at main man na si Dave Ildefonso. At sinasabing apat sa mga players mula sa Southeast Asian Games Gilas Pilipinas squad ni Coach Norman Black ang inofera na umano ng kontrata ng Abra Weavers para sa paparating nilang MPBL season sa 2026, habang isa namang UAAP player na dapat ay kasama rin sa Gilas Pilipinas squad ni Coach Norman Black pero na red tag ng Thai organizers ang kanila na rin binigyan ng offer na maglaro sa kanilang koponan para sa bubuin nilang malakas na lineup sa third season nila sa MPBL. Isa-isahin natin yung mga players na inofera na nila ng magagandang kontrata para makapaglaro sa kanila sa MPBL at maging parte ng bubuin nilang koponan para sa kanilang inaasam na second championship at back-to-back sa MPBL sa 2026 season. Isa sa mga sinasabing inofera na agad ng Abra Solid North Weavers na makapaglaro sa kanilang koponan para sa kanilang third season sa MPBL sa 2026 ay ang 6'8", one and done player mula sa Ateneo Blue Eagles na si Kimani Ladi. Dahil hindi eligible itong si Kimani Ladi na makapaglaro sa KBL at Japan B-League bilang Asian quota import, ay limitado lamang ang kanyang options para sa kanyang next phase ng pro basketball career. Hindi pa ito pwedeng pumasok sa PBA dahil hindi ito nakasama sa nakaraang PBA rookie draft, at kinakailangan pa nitong si Kimani Ladi na maghintay ng isang buong taon bago makasali sa PBA rookie draft sa 51st season na magaganap pa sa January 2027. Kaya maaga pa lamang ay inofera na agad dito ng Abra Weavers Management ng isang one-season contract habang hindi pa ito po pwedeng maglaro sa PBA sa taong 2026. At sinasabing naglalaro pa lamang ito sa UAAP sa Ateneo Blue Eagles, ay tinatarget na nga umano ito ng Abra Solid North Weavers Management dahil alam nga nila na limitado lang ang options nito at malaki ang posibilidad na sa MPBL din ito babagsak habang naghihintay ng PBA rookie draft sa 2027.
Kaya sinasabing bago pa man sila maunahan ng ibang MPBL teams ay nagpadala na sila ng contract fillers dito kay Manny Ladi para sa kanilang bubuing kupunan na gunning for back-to-back championship sa MPBL next season. Hindi pa sumasagot itong si Manny Ladi tungkol sa offer sa kanya ng Abra Weavers na hindi binanggit kung magkano ang offer na 1-season contract. Pero dahil malayo pa naman ang next MPBL season ay hindi umano nila minamadali itong si Manny Ladi natanggapin ang kanilang offer para maglaro sa kanilang kupunan sa 8th season ng MPBL. Magiging malaking bagay itong si Manny Ladi para sa Abra Solid North Weavers sa kanilang 3rd season sa MPBL dahil may tuturing talaga to na isa sa mga high prospect o high value prospect na papasok sa PBA sa 2027 at magiging magandang playing ground itong Abra Solid North Weavers sa MPBL para dito kay Manny Ladi para lalong tumaas ang kanyang draft stock papasok sa 2027 PBA Rookie Draft o sa 51st season. Inaasahan na madodominate nitong si Manny Ladi ang frontline ng Abra Solid North Weavers at pati na rin ang MPBL dahil karamihan sa mga sentro at power forward sa MPBL ay pawang mga undersized lamang na nagre-range mula 6'3" hanggang 6'6" na malayong malayo dito sa flexible na si Manny Ladi na merong height na 6'8". Kaya kung sakaling tatanggapin itong si Manny Ladi ang offer mula sa Abra Solid North Weavers para sa MPBL sa kanilang 3rd season ay siguradong napakataas na naman ang kanilang tsansa na makapag-champion sa MPBL next season. Isa naman sa parte ng Gilas squad ni Coach Norman Black na nanalo ng gold medal sa nakalipas na 33rd Southeast Asian Games Men's Basketball Competition ay si Cedric Manzano na ino-offeran din ng Abra Solid North Weavers ng 1-season contract para sa kanilang bubuing kupunan sa kanilang 3rd season sa MPBL sa 2026. Kagaya ni Manny Ladi, maghihintay pa ng isang buong taon itong si Cedric Manzano bago siya magpa-draft sa PBA dahil wala ngang magaganap na PBA Rookie Draft ngayong 2026. At sinasabing MPBL ang pinakamagandang option dito kay Cedric Manzano na ayon mismo nga sa kanya ay may ilang teams na rin na nag-offer sa kanya ng kontrata bukod sa Abra Solid North Weavers. At siguradong magiging magandang playing ground din ito para kay Cedric Manzano dahil siguradong madadala nito yung kanyang mga natutunan sa nakalipas na 33rd Southeast Asian Games kung sakaling tatanggapin niya yung offer ng Abra Solid North Weavers. Kailangan ng Abra Solid North Weavers ng isang papalit na sentro kay J.U. Chu na maglalaro na sa Terra Firma Jeep sa Commissioner's Cup at magandang pamalit talaga itong si Cedric Manzano na mahusay sa low post at magaling din pagdating sa rebounding at shot blocking. At kahit nga sabihin na undersize ito sa height na 6'5" para sa isang sentro, ay hindi naman ito magiging problema kay Cedric Manzano sa MPBL dahil kagaya nga ng ating naunang nasabi, maliliit ang mga big men sa MPBL mula power forward hanggang center dahil nagre-range lamang sila mula 6'3" hanggang 6'6". Kaya masasabing halos pasok lamang itong si Cedric Manzano na mayroong height na 6'5" para maging sentro ng Abra Solid North Weavers para sa kanilang bubuing kupunan na maghahangad ng back-to-back championship sa 8th season ng MPBL at pangatlo naman para sa Abra Solid North Weavers. At sinasabing hinihintay na lamang umano ng Abra Solid North Weavers Management ang tugon nitong si Cedric Manzano tungkol sa kanilang inoffer na kontrata rito para maging isa sa mga players nila na dedepensa ng kanilang korona sa MPBL. Isa rin sa sinasabing ino-offeran ng Abra Solid North Weavers sa mga players ng Southeast Asian Games Gilas Pilipinas squad ni Coach Norman Black na nanalo ng gold medal ay ang kanilang sentro na si Justin Chua. Hanggang ngayon ay unrestricted free agent pa rin itong si Justin Chua sa PBA at wala pa umanong naghahangad na makuha ang kanyang serbisyo mula sa MPBL bukod sa Abra Solid North Weavers. Sinasabing napadala na umano ng contract fillers itong si Justin Chua ng pamunuan ng Abra Solid North Weavers Management at naghihintay na lamang sila ng tugon mula dito sa sentro mula sa Gilas Pilipinas na hindi pa rin sigurado kung anong magiging next phase ng kanyang pro basketball career. Matatandaan na nakuha ito ni Coach Norman Black
sa kanyang binuong Gilas Pilipinas lineup dahil unrestricted free agent nga ito at walang commitment o hindi magkakaroon ng komplikasyon pagdating sa schedule sa nakalipas na 33rd Southeast Asian Games. At ayon nga mismo sa pamunuan ng Abra Solid North Weavers sa MPBL ay handa nilang kuhanin itong si Justin Chua kung sakaling wala talaga itong makukuhang offer mula sa mga PBA teams para maging pamalit umano kay Jeyo Chu na maglalaro na nga sa Terra Firma Jeep sa 2026 Commissioner's Cup. Magiging malaking bagay umano itong si Justin Chua sa kanilang koponan dahil bukod sa kanyang PBA experience ay madadala rin ito yung kanyang mga natutunan dito sa nakalipas na 33rd Southeast Asian Games sa koponan ng Abra Weavers sa MPBL na naghahangad ng back-to-back championship ngayong 2026 sa kanilang 3rd season. Isa rin umano sa tinatarget ng Abra Solid North Weavers na mapapirma nila ng kontrata sa kanilang koponan para sa kanilang 3rd season sa MPBL ay isa sa mga naging main man ng Gilas Pilipinas squad ni Coach Norman Black sa 33rd Southeast Asian Games na si Terdy Ravena. Isa ngayong unrestricted free agent itong si Terdy Ravena pagdating sa international competition. At ayon nga mismo sa kanya, wala pang malinaw na option ngayon kung saan talaga siya pupunta, kung sa KBL, Japan B-League o sa ibang liga dito sa Asia o kaya dito mismo sa Pilipinas. Kaya nang matunugan niyan ng Abra Solid North Weavers Management ay binigyan na umano nila ng offer itong si Terdy Ravena para maglaro sa kanilang koponan sa kanilang 3rd season sa MPBL sa 2026. Hindi pa kasi nagpapadrap itong si Terdy Ravena sa PBA at kagaya rin nila Kimani Ladi at Cedric Manzano ay kinakailangan pa nitong maghintay ng isang buong taon kung magdedesisyon na itong magpadrap sa PBA sa 51st season na mangyayari pa sa January 2027. Kaya sinasabing habang naghihintay pa ito ng isang buong taon para sa PBA Rookie Draft ay ino-offeran niya ito ng Abra Solid North Weavers ng 1 season contract kagaya rin kila Kimani Ladi at Cedric Manzano. Nakapareho rin itong si Terdy Ravena na maghihintay pa ng isang buong season bago maipalista ang kanyang pangalan sa 2027 PBA Rookie Draft. At dahil sa posibleng pagkawala ni Dave Ildefonso sa koponan ng Abra Weavers ay magiging magandang pamalit itong si Terdy Ravena sa babakanting posisyon ni Dave Ildefonso dahil halos pareho sila ng laruan. At posible nga na ito ang maging main offensive threat ng Abra Solid North Weavers kung sakaling pipirmahan niya ang kontratang inoffer sa kanya ng nasabing koponan mula sa MPBL. Sinasabing kagaya rin umano ng offer nila kay Dave Ildefonso na mahigit 500,000 a month ang ino-offer din dito kay Terdy Ravena ng Abra Solid North Weavers Management para lamang makasama sa kanilang koponan na bubuuin para madepensahan ang kanilang korona sa MPBL next season. At kagaya rin nila Kimani Ladi at Cedric Manzano ay kahit na nga kilala na itong si Terdy Ravena na isang scoring machine ay lalo pang tataas ang kanyang draft stock kung sakaling maganda rin ang kanyang ipapakita dito sa Abra Solid North Weavers kung tatanggapin niya ang ino-offer sa kanyang kontrata. Posible yung mga nagawa ni Dave Ildefonso last year sa Abra Solid North Weavers ay magawa rin niya lalo pa nga itong palalakasin next season. At siguradong mas marami pa ang makakatuwang nitong si Terdy Ravena dahil ilan nga sa mga teammates niya sa SEA Games Gilas Squad ay ino-offeran din ng Abra Solid North Weavers. Kaya kung wala talagang makukuhang offer mula sa KBL, Japan B-League at iba pang professional league dito sa Asia at sa ibang panig ng mundo ay posible nga umano na i-consider na nitong si Terdy Ravena ang Abra Solid North Weavers contract na ino-offer sa kanya at sinasabing posibleng papalit kay Dave Ildefonso na maglalaro na sa PBA sa Converge Fiber Xers sa 2026 Commissioner's Cup. At ang isa naman sa pinakaunang inofera ng Abra Solid North Weavers bago pa man ito mapasama sa SEA Games squad ni Coach Norman Black para sa nakalipas na 33rd Southeast Asian Games ay itong si Jamie Malonzo. Matatandaan nang ma-terminate ang kanyang kontrata sa Kyoto Hanari sa Japan B-League Division 1 ay agad-agad na nagbigay ng offer sa kanya ang Abra Solid North Weavers na nung mga panahon na yon ay lumalaban pa sa MPBL quarterfinals nang bigyan nila ng offer itong si Jamie Malonzo. Ilang buwan na rin ang nakalipas pero hindi pa tinatanggap nitong si Jamie Malonzo
ang offer ng Abra Solid North Weavers sa MPBL dahil kinausap naman umano niya ang pamunuan ng nasabing kupunan sa MPBL na maghihintay muna siya ng ibang options mula sa Japan B-League na sinasabing top priority pa rin itong si Jamie Malonzo para sa susunod na yugto ng kanyang pro basketball career. Tinanggap naman umano ng Abra Solid North Weavers ang dahilan nitong si Jamie Malonzo at willing umano silang maghintay dito kung wala talaga itong makukuhang offer mula sa Japan B-League. At dahil April pa naman mag-uumpisa ang next season ng MPBL, ay hindi umano nila minamadaling magdesisyon itong si Jamie Malonzo kung tatanggapin ang kanilang offer. Sinasabing katulad din ng kay Dave Ildefonso na mahigit 500,000 a month. Sa mga nabigyan na ng offer ng Abra Solid North Weavers na mga players mula sa Southeast Asian Games ni Coach Norman Black, ay ito ang si Jamie Malonzo ang pinakauna nilang nabigyan at sinasabing isa sa mga top priorities nila na mapasama sa kanilang lineup na magdedepensa ng kanilang championship na nakuha nitong nakalipas lamang na 2025. At kung sakali nga natatanggapin ni Jamie Malonzo ang ino-offer sa kanyang kontrata ng Abra Solid North Weavers, ay posible rin na kagaya ni Terdy Ravena ay ito ang tatayong main man ng kanilang kupunan dahil mawawala na nga si Dave Ildefonso na maglalaro na sa Converge Fiber Xers ngayong 2026. Habang itong si Jamie Malonzo ay limitado lang din ang options dahil hindi ito eligible sa KBL, habang hindi naman siya po pwedeng bumalik sa PBA dahil sa 3-year ban na ipinataw sa kanya ni Commissioner Willie Marcial at ng PBA Board of Governors nang tanggihan niya ang uniform players contract na inoffer sa kanya ng mother team niya na Barangay Ginebra San Miguel. At sa halip nga, pinirmahan niya yung sa Kyoto Ohanaris na makalipas lamang ng ilang buwan ay tinerminate naman agad ang kanyang kontrata. Sakaling tanggapin ito ni Jamie Malonzo, bukod sa tataas muli ang kanyang credentials, ay po pwedeng mapansin ulit siya ng ilang Japan B-League teams, lalo na kung maganda ang kanyang ipapakita dito sa Abra Solid North Weavers sa MPBL. Kaya masasabing isa rin sa magandang option para sa next phase ng pro basketball career nitong si Jamie Malonzo kung tatanggapin niya ang offer mula sa Abra Solid North Weavers sa MPBL para sa 2026 season. Anong opinion mo dito sa 5 players na ino-offeran ng Abra Solid North Weavers ng mga kontrata para sa kanilang 3rd season sa MPBL sa 2026? Posible kayang tanggapin ng 5 players na to ang ino-offer na kontrata ng Abra Solid North Weavers para sa kanilang bubuing kupunan na magdedepensa ng kanilang MPBL title ngayong 2026? Anong posibilidad na mas paboran nila ang ino-offer sa kanila ng Abra Solid North Weavers kesa sa mga sinasabi nilang options nila, lalo-lalo na sa mga liga sa labas ng Pilipinas? Tatanggapin kaya nila yung offer mula sa Abra Solid North Weavers sa MPBL o patuloy silang mag-e-explore sa ibang liga sa labas ng Pilipinas para sa kani-kanilang next phase ng pro basketball career? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.